Sa video na ito, ipapakita ko ang 10 pagkain na makakatulong sa pagpapakalma ng acid reflux at pagsuporta sa mas maayos na panunaw. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang acid reflux ay isang karaniwang kondisyon ng pagtunaw na nangyayari kapag ang acid sa tiyan ay dumadaloy pabalik sa esophagus, na nagdudulot ng discomfort at heartburn. Ang dieta ay may mahalagang papel sa pamamahala ng mga sintomas at pag-iwas sa mga pagsiklab. Ang ilang mga pagkain ay maaaring magpulala ng reflux, habang ang iba ay nakakatulong na paginhawahin ang digestive tract at mabawasan ang produksyon ng acid. Ang pagpili ng mga low-fat, low-acid, at fiber-rich na opsyon ay maaaring makabuluhang mapabuti ang pang-araw-araw na ginhawa. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung aling mga pagkain ang banayad sa tiyan, ang mga individual ay maaaring gumawa ng matalinong mga pagpipilian sa pagkain na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng pagtunaw. Una, oatmeal. Ang oatmeal ay isa sa mga pinakamaaasahang pagpipilian sa almusal para sa mga taong may acid reflux. Bilang isang whole grain, ito ay mayaman sa fiber, na nakakatulong sa pagsipsip ng labis na acid sa tiyan at sumusuporta sa mas maayos na panunaw. Ang mababang taba nito ay nagpapaliit sa posibilidad na ma-relax ang lower esophageal sphincter, ang kalamnan na pumipigil sa acid na umakyat sa esophagus. Ang oatmeal ay lumilikha rin ng isang nakapapawi at malambot na tekstura na banayad sa isang iritadong digestive tract. Kapag inihanda ng simple at nilagyan ng mga banayad na prutas, ito ay nagiging isang nakakaaliw at reflux-friendly na pagkain. Pangalawa, saging. Ang saging ay natural na mababa sa acid, kaya't ligtas at maginhawang merienda para sa mga may reflux. Ang kanilang makinis na tekstura ay nakakatulong na mabalutan ang lining ng esophagus, na posibleng nagpapagaan ng iritasyon. Ang saging ay mayaman din sa potassium, na sumusuporta sa pangkalahatang digestive function at muscle balance. Dahil hindi sila masyadong matamis o acidic, bihira silang magdulot ng mga sintomas ng heartburn. Ang pagkain ng hinog na saging sa pagitan ng mga pagkain ay makakatulong na mapanatiling kontrolado ang gutom nang hindi pinapalala ang acid reflux. Pangatlo, luya. Ang luya ay ginagamit sa loob ng maraming siglo bilang isang lunas sa panunaw sa maraming tradisyonal na kasanayan. Ang natural nitong anti-inflammatory properties ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng iritasyon sa esophagus at lining ng tiyan. Ang luya ay maaari ring makatulong sa pag-alis ng laman ng tiyan, na binabawasan ang posibilidad ng pag-akyat ng acid sa esophagus. Ang mga sariwang hiwa ng luya na ibinabad sa maligamgam na tubig ay nakakapagpakalma ng maraming tao. Ang pagdaragdag ng kaunting luya sa mga pagkain ay maaaring magpahusay ng lasa ng hindi pinapataas ang kaasiman. Pang-apat, mga dahon na gulay. Ang mga daong gulay tulad ng spinach, kale, at lettuce ay mababa sa taba at natural na mababa sa acid. Ang kanilang mataas na fiber content ay sumusuporta sa malusog na panunaw at maaaring mabawasan ang presyon sa loob ng tiyan. Dahil hindi sila maanghang o naproseso ng husto, mas malamang na hindi sila magdulot ng mga sintomas ng reflux. Ang mga daong gulay ay naglalaman din ng mahahalagang bitamina at mineral na nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Ang pagsasama ng mga ito sa mga salad o mga lutuing hindi gaanong niluto ay nagbibigay ng sustansya ng walang kakulangan sa ginhawa. Panglima, mga lean protein. Ang mga lean protein tulad ng walang balat na manok, pabo, tofu, at isda ay mas madali sa tiyan kumpara sa mga karneng mataas sa taba. Ang mga matatabang pagkain ay maaaring mag-relax sa lower esophageal sphincter, na nagpapataas ng panganib ng acid reflux. Ang pagpili ng inihaw, inihurno, o pinasingawan na mga paghahanda ay nakakatulong na mapanatiling magaan at madaling tunawin ang mga pagkain. Mahalaga ang protina para sa pagkukumpuni ng tissue, kabilang ang lining ng digestive tract. Ang pagsasama ng lean protein sa mga pagkain ay makakatulong na mapanatili ang kabusugan habang binabawasan ang mga nagtitrigger ng reflux. Pang-anim, mga prutas na hindi citrus. Ang mga prutas na hindi citrus tulad ng mansanas, peras, at melon ay karaniwang mas banayad sa tiyan kaysa sa mga dalandan o suha.
Ang mga prutas na ito ay nagbibigay ng fiber at natural na tamis ng walang mataas na antas ng kaasiman. Ang mga melon sa partikular ay may mataas na nilalaman ng tubig na makakatulong na palabnawin ang asid sa tiyan. Ang pagkain ng mga prutas na hindi citrus bilang merienda o panghimagas ay nag-aalok ng mga benepisyo sa nutrisyon ng walang karaniwang pagsiklab ng reflux. Ang mga ito ay maraming gamit din at madaling ihalo sa oatmeal o yogurt para sa balanseng pagkain. Pang-7. Yogurt. Ang yogurt, lalo na ang mga uri na mababa sa taba o walang taba, ay maaaring maging nakapapawi para sa digestive system. Naglalaman ito ng mga probiotics na sumusuporta sa isang balanseng gut microbiome at malusog na panunaw. Ang isang balanseng digestive system ay maaaring mabawasan ang mga episode ng acid reflux sa paglipas ng panahon. Ang malamig at creamy na texture ng yogurt ay maaari ring makatulong na pakalmahin ang banayad na iritasyon sa esophagus. Ang pagpili ng plain yogurt na walang idinagdag na asukal ay nakakatulong na maiwasan ang mga hindi kinakailangang nagtitrigger. Pang-8. Whole grain bread. Ang whole grain bread ay mas mainam na opsyon kaysa sa refined white bread para sa mga individual na may acid reflux. Ang mas mataas na fiber content nito ay nagtataguyod ng maayos na panunaw at maaaring makatulong sa pagsipsip ng acid sa tiyan. Ang whole grains ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya ng walang mabigat na pakiramdam na kadalasang kasama ng mga processed food. Kapag ipinare sa lean protein o mild spreads, ang whole grain bread ay isang nakakabusog at nakaka-reflux na pagkain. Ang pagpili ng mga minimally processed na uri ay nagsisiguro ng pinakamataas na benepisyo sa nutrisyon. Pang-9. Kamote. Ang kamote ay siksik sa sustansya at karaniwang madaling tunawin. Mayaman ang mga ito sa fiber at complex carbohydrates, na nakakatulong sa pag-stabilize ng asukal sa dugo at pagsuporta sa kalusugan ng panunaw. Ang kanilang natural na tamis ay hindi kaakibat ng mataas na acidity, kaya mas ligtas itong pagpipilian para sa mga may reflux burn. Ang inihurno o pinasingawan na kamote ay nagbibigay ng ginhawa ng walang labis na taba o pampalasa. Ang pagsasama ng mga ito bilang side dish ay makakatulong sa paglikha ng balanseng, angkop na pagkain para sa tiyan. Panghuli, almonds. Ang mga almendres ay isang masustansyang merienda na maaaring angkop sa katamtamang dami. Naglalaman ang mga ito ng malusog na taba at protina, na nakakatulong sa pagkabusog ng hindi nalulula ang tiyan kapag kinakain ng maingat. Hindi tulad ng pritong o maalat na merienda, ang mga plain almond ay mas malamang na magdulot ng mga sintomas ng reflux. Ang kanilang banayad na lasa at malutong na tekstura ay ginagawa itong isang kasiyasyang alternatibo sa maasim o maanghang na pagkain. Ang pagkain ng isang maliit na dakot ay makakatulong na mapigilan ang gutom habang sinusuportahan ang balanse ng panunaw. Ang pamamahala ng acid reflux ay kadalasang nagsisimula sa maalalahanang mga pagpipilian sa pagkain at balanseng pagpaplano ng pagkain. Ang pagsasama ng mga nakaka-relax at low-acid na pagkain sa pang-araw-araw na gawain ay makakatulong na mabawasan ang iritasyon at mapalakas ang ginhawa ng pagtunaw. Ang pare-pareho sa mga gawi sa pagkain, pagkontrol sa portion, at maingat na mga paraan ng paghahanda ay pantay na mahalaga sa pag-iwas sa mga sintomas. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagsasaayos sa pagkain na ito ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba sa pangkalahatang kagalingan. Sa tamang kombinasyon ng mga masustansyang pagkain, ang komportableng pamumuhay na may acid reflux ay nagiging mas makakamit. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.